Yung mga nagsasabi na hindi pa na sila nakakatulog ng maayos, you know what, guys? Iniisip ko din si tatay. Kung nakakatulog ba siya ng maayos? They're trying to shadow ban people. They're trying to, inaaliw tayo ng mga kung ano-ano, nililigaw tayo kung saan-saan. In fact, natutuwa sila. Alam niyo ba, pag Lunes, natutuwa sila eh. Kasi alam nila wala tayong activity that we have to work. You know, ang binabalansin nila ngayon, paano pa tayo gagawing mas mahirap sa Pilipinas para dire-diretso tayo magtatrabaho, wala tayong oras para lumabas at magwala. Are they right? Are they correct na hindi tayo lalabas, hindi tayo magwawala? I don't think so. Mahaba po yung video niya pero yun lang po yung kinuha ko para bigyan ng reaksyon dahil sobrang haba po na kung papakinggan natin, matagal. Bilang reaksyon, mali na sabihin mo na gumagawa ng paraan ng gobyerno para mas maging mahirap tayo para lamang hindi kayo makapagkilos protesta. Mga kababayan, yun po yung pagkakaintindi ko, no? Kaya sinasabi ko na mali po yung sinabi ni Maricar. Dahil in reality, sila po yung gumagawa nito. Yung kanilang pagrarally. Yan po ay nakakaapekto sa daloy ng trapiko, sa pag-usad ng ating ekonomiya, at sa ating turismo. Yan pong kanilang ginagawang kilos protesta ay nagbibigay ng negatibong imahe para sa ating bansa. Na nakikita ito ng mga foreign investors, ng international community, ng mga negosyante. At hindi po yan nakakatulong para sa atin dahil hindi po yan kaaya-aya sa paningin nila. Sa palagay nyo, yung pagkikilos protesta na ginagawa nyo, kapag yung mga negosyante, investors na turn off, maglalagak pa ba sila ng negosyo sa bansa natin para makapag-produce ng trabaho, para magkaroon ng karagdagang mag-aambag ng buwis sa bansa natin? Hindi ba kayo ang gumagawa ng mga bagay-bagay na nakakaapekto sa pag-usad ng bansa natin, sa pag-unlad natin, sa pagyaman natin? Eto na lamang panawagan nyo na a week-long no remittance yata yan, no? Isang linggo yata yan, or basahin nyo na lamang po, no? Kalat naman po yun sa social media. Yung panawagan nila na hindi sila magre-remit. You are willing to sacrifice yung pangangailangan ng inyong mga pamilya para lamang sa iisang tao. Para magprotesta, hindi kayo magre-remit. Alam nyo na may epekto ito sa ekonomiya ng bansa. Sana naman wag nyong ituloy yan. And then ito pa, sa loto, hindi tataya sa loto from March 28. So anong klaseng panawagan yan? Maraming nagbe-benefit sa PCSO. Yung mga kababayan nating may sakit, nagbe-benepisyo dyan. So dahil lamang sa isang tao na mas mayaman pa sa inyo, sa inyong lahat, bilyonaryo, willing kayong isacrifice ang bansa nyo, ang mga kapwa nyo Pilipino, ang pamilya nyo. Tapos ngayon, babaliktarin mo. Papalabasin mo na yung gobyerno ang may ginagawang paraan para pahirapin ang mga Pilipino para lamang hindi kayo makapag-rally? Tama ba yun, Maricar? Nagbibintang ka? Samantalang kayo yung gumagawa ng mga bagay-bagay na nakakaapekto ng negatibo sa bansa natin. Alam nyo, mga DDS, alam namin na kayo ay in pain right now. Nahihirapan kayo. Siyempre, suportado nyo si dating Pangulong Duterte no? Pero kailangan yung tanggapin kung ano yung mga nangyayari. Acceptance, mga DDS, kailangan yung tanggapin. Huwag na kayong gumawa ng mga bagay-bagay na magpapalala pa ng sitwasyon. Dahil at the end of the day, kung inosente talaga si dating Pangulong Duterte, he will emerge victorious just like Senator Laila de Lima. Mananalo siya dyan kung inosente siya talaga. At hindi nyo siya kailangang ipagtanggol na araw-araw na parang araw-araw na kayo nagkikilos protesta. Hindi nyo kailangan gawin yan kung alam nyo sa sarili nyo na inosente siya at mananalo siya sa mga kaso niya. Nung si Senator de Lima pinakulong nung administrasyon ni dating Pangulong Duterte, meron bang ganyan na mga nagkilos protesta? Ako personally, ang katwiran ko nun, hindi kita ipagtatanggol hanggat hindi ko nalalaman na inosente ka. Kailangan mong patunayan na inosente ka, saka ako magsasalita ng against sa mga gumawa ng kasinungalingan laban sa'yo. Yun ang katwiran ko nun, para kay Senator de Lima. Pero kayo, hindi nyo pa nalalaman kung ano yung hatol ng husgado. Todo na kayo sa pag-preempt ng procedure, todo tanggol na kayo.
Acceptance, mga DDS, acceptance. Because again, at the end of the day, kung inosente talaga si dating Pangulong Duterte, mananalo siya dyan. Alam nyo, ito ha, ma-share ko lang sa inyo. Kaming mga kakamping, nasaktan din kami, nalungkot at na-depress nung natalo kami ng 2022. Hindi ko i-deny yan. Nalungkot kami. Ako personally, nagkaroon ako parang mild depression noon. Siyempre, masakit yun eh. Pero I have to accept. We have to accept and move on. So we can progress, no? Kailangan nating tanggapin, kailangan nating magpatuloy, at gumawa ng mga bagay-bagay para tumulong. Maibahagi ko lamang sa inyo. Si Atty. Lenny, nung natalo siya, simula nung natalo siya, wala tayong narinig sa kanya na pagrereklamo, wala tayong narinig sa kanya na pagbatikos. Umalis na siya sa limelight ng national politics. At habang umaalis siya, no, inilalayo niya yung sarili niya sa national politics. Kinukutya siya, iniinsulto siya, sinasabihang talunan. Pero anong ginawa niya? Nag-move on siya. Tinanggap niya, at yung mga kakamping nakita yon. Kaya tinanggap ng mga kakamping ang pagkatalo, nag-move on, at tumulong. Para may progreso po tayo. May progress. Ito recently, sa gitna ng gulo ng politika, ng national politics, si Atty. Lenny na kinutya at insulto, ni-red tag ng mga DDS na binastos, binalahura. Tignan nyo ang ginagawa niya. Ayan, nung isang araw, binuksan nila yung kanilang mga pinagawang dormitoryo. Patuloy siyang nagpapatayo ng mga dormitoryo, classroom, para makatulong sa education sector ng bansa natin, para makatulong sa gobyerno kay PBBM. Hindi siya nagpaparali, hindi siya nagrereklamo. Gumawa siya ng paraan para makapagpatuloy na tumulong sa gobyerno, sa bansa at sa mga Pilipino. Bakit nagagawa ito ni Atty. Lenny Robredo at ng mga kakamping? Dahil tumanggap ng pagkatalo, nag-move on, at gumawa ng paraan para makatulong sa progreso, sa pagpapaunlad ng bansa. Acceptance is the key, mga DDS. Acceptance. Tanggapin nyo. Because at the end of the day, kung tama talaga kayo, at kayo talaga yung nasa katwiran at inosente si dating Pangulong Duterte, dadating at dadating ang panahon na mangyayaring malalaman ng lahat na siya yung tama at siya yung inosente at makakalaya siya. Very much like Senator Laila de Lima. Pambihira naman yung ginawa niyong pangungutya. Nagpalakpakan kayo sa pagkakakulong ni Senator de Lima. Tapos nung napatunayan niyang inosente siya, hindi niyo pa rin matanggap. Kayo pa rin ang tama. Ginigiit niyo pa rin yung mga kasanungalingang bintang laban kay Senator de Lima. Tama ba yun? Tapos ngayon, na may mga akusasyon at mga sinampang kaso laban sa idol nyo, hindi rin naman kayo makatanggap ng tamang proseso at hindi kayo marunong mag-intay na malaman ng totoo. Unfair ang ginagawa nyo, unfair. Kaya sa totoo lang, walang naaawa sa inyo. Kahit pa alam namin na nagdadalamhati kayo. Kasi, unfair kayo eh. Pag kayo'y nasusukol, ganyan kayo, umiiyak, na parang gustong makakuha ng awa, simpatya at suporta. Pero kapag kayo yung nagbibintang ng mga kasinungalingan, masaya kayo, palakpakan kayo. Ni hindi nyo nga matanggap kahit pa napatunayan ng inosente. Si Senator de Lima, si Senator Trillanes, si Maria Ressa, hindi nyo kayang tanggapin. Dahil hindi yan pabor sa sinasabi ng idol nyo. So, parang may problema na po. May problema na kayo sa ganyan. Hindi yan magandang karakter. Kaya huwag mong baliktarin, Maricar Serrano, na gumagawa ng paraan ng gobyerno para pahirapan tayo, para hindi kayo makapagkilos protesta. Iyan ay isang malaking kasinungalingan, kalokohan. Huwag ka namang ganyan. Huwag mong paniwalain ang mga supporters mo sa kasinungalingan. Hindi totoo yan. Nakakapagprotesta pa rin naman kayo. Nakakapagkilos protesta kayo, nakakapagsalita kayo sa publiko, sa social media. So anong sinasabi mo? Grabe ka naman. At yung ginagawa nyo nga, yung no remittance week or day, at no betting sa loto, at yung inyong pagkikilos protesta, yung mga ginagawa nyo yan ang may negatibong epekto sa pag-usad ng bansa natin. So wag mong baliktarin.
Yun lamang mga kababayan, maraming salamat po sa panonood. Sana po malike niyo ang video at makapag-comment kayo. At magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.